Hello everyone! Magandang araw. Narito pong muli tayo sa ating Earth na Kwentuhan, Mag-Human Rights Kita, Usapan, Part 2. Kung naalala niyo po nung nakaraan, ang guest natin ay mula sa ating ETA community sa Antique. Ngayon naman po tayo ay very happy dahil ang guest naman natin ay ating mga Gen Z youth. And of course, may adult support din po from our Erda community in Haniway, Iloilo. Ayan po, hindi na natin patatagalin. Tama ba, Ate Celeste? Pero Ate Celeste, mag-hello ka din naman. Hello, Ate Celeste. Kumusta ka? Hello po sa lahat. Magandang hapon. Maayos po ako, Ate Adeline. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Kaya lang medyo Okay may... naman po. Ay, hello, Sir Nolly. Kumusta po kayo? Ayan po. Thank you for being with us po. Ayan, ako naman ay medyo may allergic rhinitis attack na naman, pero gagawin pa rin natin ang ating Erda Kwentuhan this afternoon. Ang alam ko, Celeste, nanggaling ka din sa isang activity this morning, tama ba? Magkwento ka naman a bit about it. Yes po, Ate. Galing po akong ah, Ateneo. Dahil po sa presentation ng plans ng mga students from Ateneo sa kanilang engagement sa ating area dito sa Bagong Silangan. Ayun po, naging successful po at maganda po yung ah, presentation, lahat po ng plano ay maayos po na napag-usapan. So, very excited po sa mga mangyayari dyan po sa Bagong Silangan. Back to Ayan, you, very Ate. excited tayo sa mangyayari sa ating community sa Bagong Silangan, Quezon City. Pero equally excited din tayo na makasama ang ating mga, ang tawag ko nga, Haniway Girls, Ate Sandra, no? Ang tawag natin sa kanila kasi Yes. sila po ay ang mahuhusay nating mga Gen Z youth at ang kanila ding adult support ay napakahusay din na nakasama natin sa Mag-HR or Mag-Human Rights Kita project sa Western Visayas mula March hanggang June. Tapos nag-eco session sila ng mula July hanggang August. So hindi na natin patatagalin. Ate Celeste, Ma'am Sandra, tatawagin na natin sila para makita niyo na sila isa-isa. So mag-hello din tayo. Shilu, hello. Magsimula tayo magpakilala kay Shilu. Hello po. Hello, Shilu. Pwede po bang pa-on ng... ayan. Hello, Shilu. Kumusta? Ikaw ba ay college student na? Yes po, ate, college student po. First year college na po ako ngayon. Anong course mo, Shilu? At saan nag-aaral? AB Psychology po from University of Iloilo. First year. Right? So, mamaya mas makakausap pa natin si Shilu. Punta na tayo kay Romela. Hi, Romela. Anak, pa-unmute. Hi po, Ate Sandra, Ate Celeste. Good afternoon. Hello. Hello, Romela. Ikaw ay college na rin ba? At anong course mo? Saan nag-aaral? Ngayon po, college student na po ako, Bachelor of Special Needs and Education sa may St. Paul University of Iloilo po. Wow, ang gaganda naman ng kurso nyo ni Shilu at Romela. Thank you. Mamaya babalikan din natin si Romela. Tawagin na natin si Kelsey. Hi, Kelsey. Ang alam natin, Ate Sandra, si Kelsey ay hindi pa college student. Tama ba, Kelsey? Opo, Anong year ka na? grade 10 po, junior high. Siya ang bunso nila, bunso dito sa ating mga Haniway girls. Grade 10 pa lamang si Kelsey. Ayan po, anong pangalan ng school mo, Kelsey?
Name po ng school namin is Roberto and Gloria Lorcaterol National High School, formerly Kipot National High School. Wow, nakakatuwa naman. Merong representative ang inyong high school dito sa ating Erda Kwentuhan. Okay, babalikan din natin si Kelsey mamaya. And then, syempre, alright. So, kanina nakasama natin uli si Donessa, Ate Sandra. Ngunit mukhang meron ding concern sa kanyang internet. So, nawala siya uli. Babalik siya later. So, ayan. Bago ko tawagin si Ate Celeste or Manang Celeste para sa mga tanungan sa ating mga guests, sasabihin ko din po na kasama natin ngayon si Miss Sandra Dichoso, ang ating ERDA Program Operations Manager dito sa area sa Metro Manila at for Western Visayas. And of course, kasama natin si Sir Noli Consumo, ang katuwang po ng St. Paul University, doon po sa ating coordination at pag-implement po ng programa para sa ating mga students sa Iloilo, especially po sa Haniway, Iloilo. Ayan po. Celeste, bakit nga ba tayo nandito uli? Dahil nung nakaraan, November 30, Andres Bonifacio Day, nagkaroon tayo ng Erda Kwentuhan. Pero bakit parang after some days lang o ilang araw, nandito uli tayo? Ayan, so meron tayong kwentuhan today dahil may pinagdiriwang tayo. At iyon ay ang Human Rights Day dahil anniversary din ng Declaration of Human Rights. At ito ay sineselebrate talaga tuwing December 10. So in celebration of Human Rights Day, meron tayong kwentuhan tungkol sa Mag-Human Rights Kita session na naganap doon sa Western Visayas. Ayan po. Thank you, Celeste. Pero syempre, hindi po natin makakalimutan, mag-hello din po ang ating pinakamagaling o isa sa magaling na adult support natin doon sa ating Mag-HR Kita Human Rights Project. Ayan po, Christine, hello! Hello po, Ate Edlyn. Ate Celeste, good afternoon po. Ate Sandra, hello po. Hello, Nakakamiss Christine. kayo. Hello, Christine! Si Hello Christine po. actually, Ate Sandra, di ba? Parang hindi naman siya mukhang adult support talaga. Youth pa rin kasi itong si Christine. Ayan. So, Christine, anong pinagkakaabalahan mo sa ngayon? Sa ngayon po, hindi na po kasi ako barangay official. So, ngayon po is on training ako. Magsa-start na po ulit ako ng trabaho sa private naman po sa Tuesday. Ay, wow! Congratulations! Mukhang surprise pa muna, Ate Sandra. Okay lang kahit hindi mo muna sabihin, Christine, di ba, Ate Sands, kung anong company yon. Next time na lang, but we are very happy na merong bagong chapter sa buhay ni Christine. Ayan. So, excited na ba tayo sa mga katanungan? Tatawagin ko na po thank you, Christine. Tatawagin ko na po uli si Ate Celeste. Ayan, Ate Celeste. Ayan, hello po sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan, so para po sa ating unang katanungan. Ayan. Or pangalawang po ang- katanungan na ba? Tama, Pangalawa na Okay, po thank pala. you, Celeste. Ayan po. Ano po yung mga naalala nyo from the Human Rights Kita training? Ayan. Ayan, sinong una? Unahin natin, alphabetical ito. Ayan po, Shilu, ikaw muna. Alphabetical po pala to. Okay. Hello, Shilu. Ano Kung ba? possible, pa-on ng video. Ayan, alright. Ano ba yung mga naalala mo, sabi ni Ate Celeste, doon sa Mag-Human Rights Kita training natin? Yung mga naalala ko po, mostly yung bandings namin ng mga participants, of course, nung
o-overnight kami and then yung mga games, yung mga activities na nag-i-engage sa amin with connect sa magiging next activity namin at saka yung mga lectures and visitors namin na sila Ate Irene at Kuya Marlon na nag-inspire po talaga sa amin. So, yun yung mga naalala ko mostly. Thank you, Shilu. Ayan. Dahil alphabetical, sino ang next sa'yo, Shilu? Si Rom. Romela, ikaw naman. Hi po. Hi po. Ate Edwin, Ate Celeste. Yung naalala ko po sa mga trainings namin sa may ERDA, tinuturuan po kami or sinishape po yung personality namin or hinahanda kami as to be future leaders someday. Tsaka yung mga, of course din po yung mga core memories kasama ko pong mga participants din po ng ERDA. Yun po, nakakabis lang po. Thank you, Rom. O, sige, si Kelsey naman. Kelsey. Hi po. Anong mga naalala mo dun sa ating mag-HR kita training, Kelsey? Ang naalala ko po yung bonding namin, yung na-surprise namin si Dania nung birthday niya, yung overnight, tsaka mga bonding namin na maglabas sa isat, ganun po. Thank you so much, Kelsey. Naalala ko tuloy. Nakikita ko din si Ate Celeste napapangiti. Siguro naalala niya din yung time niya na nakikipag-bonding siya sa mga kapwa niya, youth or bata. Ayan. Tapos, okay. Sayang nakita ko na uli Ate Sandra si Donesa pero nawala siya uli. Pero anyway, dahil dyan, si Christine natin ang tatawagin natin. Christine! Anong naalala mo dun sa mag-HR kita training bilang ikaw yung adult support ng ating mga Haniway girls? Habang hinintay natin si Christine, gusto rin po naming i-share na ang ating mga Haniway girls na mahuhusay, matatalino ay mula din po sa Panay Bukidnon Indigenous Community. Ayan, Christine, anong naaalala mo dun sa ating mag-HR kita training bilang ikaw ay participant at adult support din? Thank you. Sa almost 4 months po na experience ko bilang adult support po ng training, ng mag-human rights kita training po, hindi ko po talaga makakalimutan po yung improvement po ng mga bata. Kasi sa first day po namin talaga, yung iba hindi nagsasalita, hindi sumasagot sa mga tanong, pero on later part po ng training, lumalabas po yung mga talent, yung participations po sa activity, and of course po, naging importante po sa akin yung learnings kasi kung na-deepen po yung kaalaman ko about po sa personal rights ko at saka sa rights po ng mga bata. Thank you so much, Christine, dahil nabanggit ni Christine na hindi niya makakalimutan yung mga learning mula dun sa mahabang panahon ng training. Pupunta na tayo kay Celeste, kay Ate Celeste ulit para sa pangatlong question. Sorry. Pangatlong question na pala. Ayan. Thank you. Ayan. So, marami tayong mga naaalalang masasayang bagay or pangyayari doon sa ating Human Rights Kita training. Pero ano po kaya yung mga masasayang natutunan natin doon sa mga training sessions naman natin? Yun po. Thank you, Ate. O, Manang Celeste. So, dahil kanina inuna natin si Shilu, ngayon naman, pabaliktad. Ayan, Christine, ikaw naman yung unahin natin. Ayan, Christine, ano naman yung mga natutunan mo? Kanina nabanggit mo, may learnings. Ano-ano yung mga learnings
na ito mula sa ating training or sa inyong mga experiences. Thank you! Ayan, habang hinihintay natin si Christine. Sige. Celeste, ikaw ba, kahit na matagal na yung mga naging trainings mo, halimbawa, nung bata ka pa, child leader ka ng ERDA, naaalala mo pa? Yes po. Sige nga, Lahat ano ng yung mga lahat po naaalala ng mo? yun po yung mga trainings dito po sa ERDA Foundation Office. Ayun po, yung mga bigyan po ako ng chance makilala yung mga iba't ibang ah, y- child leader and youth leader sa iba't ibang area dito sa Metro Manila. Ayun po. Yung mga trainings po like leadership training, yung lalo-lalo na po sa children at tungkol sa children's rights, ayan, human rights, ayun po, mahalaga po talaga yung mga sessions na tungkol doon. Thank you po, Ate Thank Edlyn. you, Ate Celeste. Oh, ayan, ready na si Christine. Mukhang nag-iba ng background si Christine. Ayan, Christine, ano yung mga, ikaw yung nagbanggit kanina na may learnings talaga from the Mag-Human Rights Kita training natin sa Western Visayas, kung saan kasama din natin ang ating Executive Director na si Miss Dolor. Ngayon, Christine, pwede ka bang magbahagi kung ano yung natutunan mo or specific learnings mula sa inyong training or experiences? Thank you, Christine. Kindly unmute na lang po. Opo, ma'am. Kagaya po ni Ate Celeste po, importante din po sa akin kung yung pagiging leader po kasi bilang isang official po ng barangay, yun po yung pinaka-focus ko po nung nag-training kami. So, doon po nahasa po talaga ako kung paano i-handle po yung mga different na klase ng tao po, mula bata hanggang matatanda. And then yung mga activities po kasi for the first time in my life po nasabi ko na hindi pala basihan yung edad para po sa learnings. And then nasabi ko po sa sarili ko that time na sana pala nag-umpisa ako na mag-training about human rights ng bata pa. Sabi ko nga nanghihinayang po ako kasi 28 years old na po ako nagsimula. So as part po ng learnings ko po, nalaman ko po talaga kung paano i-handle yung mga bata kasi may mga different orientations po nang galing sa iba-ibang mga communities po kami. So parang nakita ko doon yung mga kaya ko pa pong gawin. Kumbaga nahasa po yung capabilities ko to handle po the different kinds of people. At saka yung leadership ko po kasi nung una po, nagfo-focus lang po ako sa community namin. So ngayon po may idea na ako kung paano pasukin pa yung ibang communities at paano po mag-reach out po sa mga tao. Ang galing naman, Christine. Nakakatuwa. Congratulations sa'yo, Christine, kasi naalala ko din, Christine and Celeste. Very supportive si Christine. Hindi lang for the Haniway girls, kung hindi doon din po sa ibang participants mula sa ibang lugar ng Western Visayas like Antique, Guimaras, at iba pang parts ng Iloilo. So maraming salamat, Christine. Ngayon naman, dahil pabalik tayo kay Kelsey ba? Tama ba? Oo, kay Kelsey, yung bunso ng ating Haniway Girls. Kelsey, ano naman ang natutunan mo from the Mag-Human Rights Kita training natin? So ayan po, masayang natutunan ko po is kung paano ko harapin yung mga bagay na like challenge sa buhay ko. Then for the first time kong makasalamuha sa ibang tao, sa ibang syudad. So sa training na yon, masaya ako dahil doon ko mas lalong nakilala yung sarili ko. Natuto akong makisama at na ano ko yung sarili ko na may self-confidence.
Nakakatuwa naman. Congratulations, Kelsey. Siya ang pinakabunso pero talagang na-develop din ng husto si Kelsey sa ating training. Celeste, naalala mo ba nung kaedad ka ni Kelsey? Nung ganyan ka pa? Ha? Ganon din ba ang nangyari sa'yo na sa mga bawat training natin sa ERDA talagang mas nade-develop ang iyong sarili? Sige nga, pakinggan natin si Ate Celeste bago tayo dumako kina Romela and Shilu. Yes po, Ate Edlin. Talaga nung umpisa, may pagkamahiyain po ako or masyado po akong malikot. May pagkaganong part. Pero may magic po siguro talaga yung bawat training sa ERDA. Parang pag napasama ka po or lumahok ka po sa training na ng ERDA, ayun po, marami ka pong matututunan gaya ng self-confidence, yung mga learnings, yung paano ka makikisalamuha sa mga kasama mo sa training. Ayan, and syempre po yung ah, mga dapat mong baunin na lesson from that trainings po. Thank you, Celeste. Nakakatuwa yung mga kasagutan ni Ate Celeste ay pareho din. Talagang may pagkakapareho sa sharing ni Kelsey at saka ni Manang Christine ng ating mga Haniway girls. Kanina nakita ko uli si Donesa, nagsisikap talaga siya na makasama natin kaya lang talagang mukhang mahina yung internet sa lugar niya. Kaya punta na tayo kay Rom. Romela o Rom, yan ang nickname niya. Tama, Rom? Ayan, si Rom naman. Anong mga natutunan mo sa ating Mag-Human Rights Kita training? Yung unang-una po sa lahat, very grateful po ako kasi naging part ako, saka talagang napasama ako sa ERDA training. And yung mga natutunan ko po is yung mga bagay na po na just like sa human rights po, mas naging deeper yung knowledge ko sa tinatawag na human rights. Saka tinuruan din po kami sa training na kung paano po ipaglaban yung rights namin as nasa tama lang po kami. And then, na-realize ko din po yung capable po ako pala sa mga lahat ng bagay. And saka po yung self-confidence ko po, mas lalo pong nabuboost. Saka yung mga talents ko po dati na mas lalo pa pong nag-improve din po. Saka very thankful po talaga. Thank you po. Thank you, Rom. Nakakatuwa, Ate Sandra, no, na marinig sila. Parang naalala ko, parang hindi ko masyadong nakita na naging mahiyain ang Haniway girls. Talagang parang sa unang part pa lang ng training, talagang nagsisikap na silang magsalita, mag-participate talaga ng husto. Ayan, malalakas din ang loob. Kitang-kita natin yan kina Romela, Kelsey, Christine, at syempre kay Shilu. Kaya, Shilu, ikaw naman. Ayan, Shilu, ano yung mga natutunan mo mula dun sa ating Mag-Human Rights Kita training? Yung natutunan ko, marami po talaga akong natutunan sa Mag-Human Rights Training. So, yung simula ko kasi nung nag-start kami, so every lunchtime po, meron kaming group. Dito yung Haniway, dito yung Kabatuan, gano'n. So, nung nag-speak na si Kuya Marlon, sabi niya sa amin, need daw namin maging friendly sa iba, kasi daw kami daw yung magkasama sa buong training. So, napansin ko po, after ni Kuya Marlon sabihin nun, naging friendly po kami sa iba, doon na po nag-start yung bondings. So, na-realize ko po talaga na yung inclusion, nag-start kami na include yung ibang group sa amin. So, the inclusion helped po na mag-develop kami sa aming performances. It helped everyone po na mag-excel, na encourage ang isa't isa, na sabihin na, sige, kaya mo yan, ganon. So, I learned po na dapat po talaga na i-include natin yung ibang kasama natin para po makagain din po sila ng confidence and
na-learn ko rin po, na masaya rin ako na na-realize ko to na marami pong tao sa paligid natin na feeling nila hindi sila belong, and making them feel like they're being accepted is one thing also na makatutulong po sa kanila. And hindi ko rin po makalimutan yung sinabi ni Ate Irene na redirection something po, yung rejection is redirection. So, yun po talaga yung dinala ko hanggang ngayon. Sabi ko, thankful ako kasi nag-join ako sa ERDA. Hindi ko siguro yun narinig. Siguro, hindi ko yun gagamitin hanggang ngayon. So, yun po yung natutunan ko talaga. Thank you, Shilu. Ate Sandra, sila nakakatuwa, no? Kasi meron din naman po talagang speakers and facilitators na adults din, di ba, Ate Sandra? At magagaling din naman talaga sila. Hindi natin matatawaran like sina Ate Dolores, sina Ma'am Maricel, sina Sir Hiljan. Pero ang nakakatuwa, Ate Sandra, hindi rin nila nakakalimutan talaga ng sharing ng mga former ERDA scholars natin, ano? Nakaka-relate kasi sila talaga. So, thank you dahil naalala niyo yung mga sharing or lessons na gusto talagang i-impart ni Manong Marlon nyo at ni Manang Irene. Ayan. Excited din ako marinig mamaya. Ate Sandra, standby ka talaga dyan. Cool ka lang dyan, Sir Nolia. Kasi talagang bibigyan po namin talaga kayo ng time para magbigay ng message dito sa ating Haniway Girls at bukod doon sa sasabihin ko sana sila buong sambayan ng Pilipino kasi naka-FB Live tayo today. Ayan. So, pupunta ulit tayo kay Ate Celeste noon. 'Di ba? So, Ate Celeste, sige, bigay mo na yung ating fourth question. Tama. Fourth question. Ayan. Alam ko meron pang follow up pero yung unang tanong muna mukhang sige, go ahead. Thank you. Yes po, ate. Para po sa ating next question, anong mga natutunan sa kapwa Gen Z youth? Anong mga talents ang nakita sa bawat isa? Kasi nabanggit na din ni Romela na yung talents ay talagang nagbo-boost kapag nasa training ka, lalo na pag human rights training. So ano-ano kaya yung mga talents na yon? Salamat, Gid, Ate Celeste. Ayan, unahin kaya natin. Ready kaya ang bunso natin? Kelsey, gusto mo bang mauna? Ano yung mga natutunan mo sa kapwa mo Gen Z youth sa training? At ano yung mga nakita mong talents nila? Ayan. Kels? Ayan po. Ang natutunan ko po sa kanila kung paano tumulong sa kapwa Gen Z at mapagbigay at mapagmahal sa sarili. So nakita ko po yung mga talents nila isa-isa. So nakalimutan ko na yun po yung iba, no? Si Den po, mahilig po din po siyang sumayaw at manahi-nahi. So doon ako na sa kanya na, ay wow, mahilig ka pala sa ganito. Tsaka mas magaganda yung mga ginagawa niyang bracelet, headbands. Then si Zaira naman po, mahilig siyang sumayaw. So gusto ko yung pagsayaw niya, yung katawan niya. Si Daniel po, mahilig po siya sa fashion. So I like it. Grabe, ang ganda talaga ng hugis ng katawan niya, the way siya mag-model, magrampa sa harap. Like, galing niya talaga. Si Daniel, hindi ko siya kung mahihain siya eh. Then, lumabas ang tunay na kulay sa huli. So, natuwa ako sa kanya. Nakita ko po yung mga magagandang talents nila lumabas doon sa training namin. So, yun po. Thank you, Kels. Natutuwa din kami ni Ate Sandra and I'm sure ni Sir Nolly na makita or marinig na,
Oo, si Kelsey nagkaroon din siya ng mga ka-close niya, mga bagong close friends aside from the Haniway girls. Nakakatuwa, naalala niya si Zaira, si Denden, at saka si Daniel. Alam mo, itong suot ko na hikaw, ito gawa 'to ni Denden, eh. Ayan ito yung ginanchilyo niya. So, tama si Kelsey na maraming talents ang kanyang mga naging close friends. Ayan, thank you, Kels. Ngayon, pupunta naman tayo kay Rom. O Rom, ikaw naman. Hello po. Yung mga natutunan ko po sa mga ka-fellow Gen Z ko nung training po. Siyempre po kasi nung first training namin, yung iba po sa amin, introvert pa, extrovert. So, hindi naman po natin sila masisisi po at first. Pero nung tumagal-tagal na po yung training, siyempre po, naging closeness na po, nagkaroon na po ng keep in touch sa isa't isa. At mas nakikita ko pa po yung mga capabilities nila, yung mga talents nila, unti-unti rin pong lumalabas. Na katulad nga po yung sabi ni Kelsey, si Dan, mahilig po siya sa mga crochet-crochet. And si Daniel, saka si John Fred, may pagka-girly-girly po sila. So, masayang kasama. Nakaka-create ng bagong friendship. Although na galing kami sa iba't ibang communities, pero nung nagsimula po yung training, parang kung magkakaibigan lang kami na magkakapatid sa isang bubong, yun po, yung mga natutunan ko po, na kahit na hindi kami, kahit sa, galing kami sa iba't ibang communities, pero kung magsama-sama po kami, daig pa po namin yung mga magkakapatid. Thank you, Rom. Thank you, Rom. Nakakatuwa. Ate Sandra, Sir Nolly, Celeste, na marinig sina Kelsey at Rom na bukod sa nagkaroon sila ng close friends, nakita nila or naramdaman nila na inclusive or very inclusive talaga ang training sa ERDA. Ayan, so bukod sa kina Denden, Zaira, Daniel, naalala din ni Rom si John Fred. So dadako naman tayo kay Shilu. Si Ate Shilu, ayan, siya yung isa sa ng ating Haniway girls, eh. Shilu, ikaw naman, ano natutunan mo sa kapwa mo Gen Z? At ano yung mga talents na nakita mo sa kanila? Thank you. Yung mga natutunan ko pa sa mga kasama ko during the training is yung pagiging open-minded po and pagiging respectful. All throughout our training, super respectful po kasi nila and very, alam mo yun, yung inclusive po, like hindi sila judgmental, accept nila kung ano ka, hindi sila ano tawag dun, like may kasama po kasi kami ng mga sa ETA community, and gusto ko po yung nangyayari sa training na tanggap namin yung isa't isa, na we are listening to each other's stories and reflecting on each other's stories, na ay, may ganun pala talagang situation doon sa inyo, nangyayari pala talaga yan, and so we are opening our mind na buti na lang you're saying it to us, so we have learned something na hindi lang pala yan gawa-gawa or hindi lang sa mga movies, kasi nag-i-exist din pala yan, and it made me want to create a better world for everyone, and it made me want to bring that realizations and learnings na dalhin sa outside world also, to not make any more situations like what they have experienced po. And sa mga talents naman po, yung kila Kelsey po, yung acting on the po, kasi si Kelsey mag-acting, good siya sa role niya palagi, at saka si Raymark, TikTok po siya, palagi po siyang nagda-dance. And si Daniel po, naalala ko magaling din po siya sa rampa, and of course si Carl po, na magaling siya sa speaking skills. Yun po. Thank you, Shilu.
Nakakatuwa kasi talagang palawak ng palawak yung napapag-usapan natin, ano, Celeste? No, nagkaroon sina Kelsey, Romela, Shilo ng close friends, tapos naramdaman nila na inclusive ang ERDA training, and then dinagdag pa na, yes, narinig natin, hindi lang naman yung Gen Z youth, narinig natin kami ni na Ate Sandra, narinig namin na yes, nakakaranas ng discrimination. Halimbawa, yung mga kapatid natin from indigenous communities. Pero bukod doon, naranasan nila na doon sa training natin, pag nasa ERDA sila, hindi sila makakaranas nito. Non-discrimination ang principle natin sa ERDA. So sa ERDA, safe po ang lahat, especially ang mga bata at Gen Z youth. So thank you, Shilu. Ngayon, bago tayo dumako kay Christine, gusto natin sana, Sir Noli, Ma'am Sandra, Ate Celeste, na bigyan ng chance si Donessa. Donessa, anak, meron ka bang audio? Connecting to audio siya. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, Donessa, ayan, ano yung mga natutunan mo sa kapwa mo Gen Z during our Mag-Human Rights Kita training, at ano yung mga talents na nakita mo din sa kanila? Donessa, sige, try mo nga mag-unmute. Donessa. So, habang hinihintay natin si Donessa, punta na tayo sa kanilang adult support. Si Christine na youth pa rin naman. Ayan, Christine, ikaw naman. Anong natutunan mo doon sa Gen Z youth? Although may mga binanggit ka na kanina, no? Pwede rin ano natutunan mo sa kapwa mo adult support, and ano yung nakita mong talent sa Gen Z youth natin, at sa, syempre po, sa kapwa adult support. Thank you, Christine. Opo. Sa mga Gen Z po kasi, bilang yung edad ko po hindi naman nalalayo, feel ko po kasi na nabilong ako po sa mga bata. And then at the same time po, nakaka-relate po ako sa ibang mga adult support. May mga iyakan na nangyayari, minsan masaya, tawanan. Pero more on emotional kasi yung mga adult support kasi nga based po sa experience, mas marami na pong napagdaanan. At saka na-realize ko po during training na yung mga adult support pala is, at saka yung mga Gen Z natin, iba-iba po yung mga pinagdaanan na grabe po. So na-realize ko po, tsaka natutunan ko po na ang pakikinig po pala ay malaki yung maitutulong sa ibang tao. Kasi po, more on gulat po ako every training sa mga result po ng mga activities kasi mas nakikilala ko po yung mga representatives natin galing Antique, Guimaras, Liganes, City Proper, San Joaquin, and of course po sa Haniway. Although po na yung mga representative natin sa Haniway ay mga kilala ko na po, pero nagulat pa rin po ako kagaya ni Kelsey po kasi yung pagkakakilala ko po kasi sa batang yan, mahiyain talaga. Na pag hindi mo po kinausap, hindi din yan magsasalita. And si Donessa po, akala ko po kasi bookworm siya na magaling siya mag-study, and then parang hindi ko po siya nakitaan sa mga extracurricular activities. Pero nagulat po ako nung ERDA training po about human rights. Nakita ko po doon kung paano siya mag-lead, kung paano magsalita sa harap ng tao. At si Romela po, magkasama po kami sa isang barangay. So magkaklase po sila ni Shelo since elementary. So akala ko din po bookworm siya. Pero nagulat po ako nung second week ata ng training natin, Ate Edlin, Ate Sanja, no? Meron tayong activity na nag-drawing kami. So, nagulat po ako na isa po yung drawing niya sa mga parang naging model drawing doon na ipinakita. So, first time ko po nakita na nag-drawing siya, and then maganda po pala. So, ibig sabihin po talented po siya. Artistic po si Romela.
And then si Shelo po bilang kapatid ko po, ano din po siya, achiever. So every time po na nag-uusap kami, parang nakikita ko sa kanya na nahihiya siya sa harapin yung ibang tao kasi eskwela, bahay, parang ganun. Tapos, minsan yung mga extracurricular activities po, parang napipilitan lang kasi nga, just for the sake of grades. Pero sa training po, yung improvement po niya, nakita ko, tsaka, nasabi ko sa sarili ko, pwede palang maging leader din si Shelo. Opo. Tapos po, yung ibang bata doon, syempre, sa experience po namin, from different municipalities po kami, kaya hindi po kami magkakilala. Pero later on po, sa tagal po ng training, nalaman ko na si Anthony pala. Magfo-focus po ako sa hilig nila kasi yun po yung mga pinag-uusapan namin outside training na. So para po mai-share ko po na si Anthony po yung boxing po, yun po yung isang motivation niya, tsaka yung isang way niya po para makapag-aral siya. Kumbaga, yun po yung nakikita niya. So, nagfo-focus po siya mag-training sa boxing po kasi gusto niya daw pong sundin yung yapak ng tatay niya. And then si Kenneth naman po, mahiyain po siya, parang ayaw pong magsalita. Pero yung drive po kasi ni Kenneth na mag-deliver po ng result during activities po, nakita ko talaga. And then si Raymart po, gaya nga po ng sabi ni Shelo, since day 1 hanggang last day po ng training sa ating last activity po, consistent po siya sa TikTok dance niya. And then, pag magkasama po kami kasi ni Raymart, parang siya yung motivator ng Gimaras po. Parang, di ba meron pong scenario na merong umiiyak, pero naririnig ko siyang sabi, minomotivate po niya yung mga kasama niya. So feeling ko po, para sa akin, isa po yung strength tsaka talent din ni Raymart po. And then si John Fred, isa po siyang curious na bata. So maliban po sa matalinong bata, curious din po siya na nai-enhance po yung curiosity ng co-participants niya kasi po nakikita nila kay John Fred na ay okay pala na magtanong ng kahit ano sa ibang tao. Na okay pala na kahit parang walang sense sa iba, okay lang na i-voice out kasi karapatan namin yon. So yun yung nakita ko kay John Fred na naging ambag niya sa lahat po ng co-participants niya. And then si Carl po kasi is very versatile po na bata. So magaling po siyang kumanta, magaling po siyang magsalita, and then a leader at achiever din po. So na-shock po ako na siya rin po pala yung representative ng buong Kabatuan po sa cooking. So feeling ko yun po yung pinaka-talent niya na hindi niya po na-share sa atin, pero yun po yung isa sa talent at hilig niya. And then si Lorena po, nung una medyo mahiyain pero kumakanta din po. And magaling po sila ni Ate Rodeline gumawa ng tula. Yes po. And of course si Gian po, na-notice ko na medyo hindi po siya nakikisalamuha sa amin pero magaling po siyang makinig. And then sa pag-deliver po ng results ng activity po, magaling po si Gian. At saka sa mga adult support po kasi very emotional kami, nag-iiyakan kami halos every activities kasi nag-share kami ng mga experiences namin. So parang sa kabuuan po na sa aming adult support, na-realize po namin na nung nag-start ang training na yung mga frustrations namin, hindi pala namin kayang gawin pag sinasarili lang po namin. So, during that, nagle-learn po kami sa isa't isa kung ano po yung pwedeng gawin namin pagbalik sa community. And then kasi, especially yung mga ate community po natin, no, sa bullying po, kahit sa adult support natin, na-experience po nila yan. So, parang proud po ako sa aming lahat kasi naging malakas po kami to face the struggles po ng mga communities namin po, be it in Ati community at sa aming Panay Bukidnon po. Yun po. Wow, grabe naman. Thank you so much, Christine. Ang swerte naman ng mga bata dahil ikaw ay isa sa adult support or ikaw talaga yung adult support nitong mga Haniway Girls, pero sumuport din siya, Ate Sandra, no? Sa ibang mga bata at iba pang mga adult support.
gusto ko din magpasalamat talaga, Christine, dahil sabi mo nga napakahalaga ng listening at nakinig ka sa kanila, sa Gen Z Youth, sa kapwa adult support. Kaya kung ano man yung struggles na pinagdadaanan ninyo ay na-process dahil willing kang makinig sa kanila. Ayan, syempre may kasamang ano yan, Ate Sandra Cernoli, di ba? May kasamang tawanan, iyakan, ganun talaga sa mga bonding experiences natin. Pero alam mo, Celeste, parang ayokong tawagin sina Sir Nolly at Ate Sandra mamaya sa closing. Parang gusto ko na silang tawagin ngayon. Ayan, Ate Sandra, Ma'am Sandra. Kasi ano yung mga nakita mo sa ating mga participants, sa ating Hauniway Girls, at sa iba pa nilang mga kasama? Ano yung mga nakita mong kakayahan nila or talents? And di ba bilang mga adults, si Christine kasi talaga hindi pa masyadong adult na katulad natin, Ate Sandra, no? Millennial pa siya eh. So, pero bilang ikaw, Ate Sandra, representative ng ERDA, bilang ikaw yung lead namin diyan sa Western Visayas, ano naman yung mga nakita mong pwede ding matutunan ng ating mga Gen Z youth dito sa Metro Manila, dito sa ating Gen Z youth sa Western Visayas? Ayan po. Bukod sa mga talents. Ayan. Thank you. Tapos Sige, next na si Sir Nolly, di ba, Ate Sans? Ayan. Thank you. salamat. Salamat. Magandang hapon ulit. So, magandang hapon dun sa aming mga Haniway ladies. Masaya ako na nakita ko kayo ulit. Medyo matagal na, di ba? The last time na nakita tayo, June pa yon. So, masaya akong malaman din na tuloy-tuloy ang pag-aaral, pati ni Kelsey, ng ating bunso, ang ating grade 10. At masaya ako ding marinig na si Christine ay may bago ng journey sa buhay. Tapos na ang pagiging ah taga-barangay, so may bago na siyang gagawin. So, maraming mga bagay ang nakita ko during the mag-HR Kita training. Katulad nung nasabi ni Christine, nung una talaga, ang mga bata, nag-aalala kami kung paano sila magpa-participate kasi most of them talagang unang-una hindi sila magkakakilala. Kaya galing sila sa iba't ibang municipality. Tapos hindi naman sila yung talagang mga child leaders na na-train na. Mga yung iba sa kanila and most of them, first training nila yon na mabigyan sila ng ganong opportunities. Kaya naging masaya kami ni Ate Delor, ni Ate Edlin, nung makita namin every every time na magte-training tayo, nakikita namin unti-unti nag-i-improve, unti-unti lumalabas kayo sa mga comfort zone nyo, unti-unti nagpa-participate. At nung makatapos tayo, kitang-kita yung mga nailabas ninyo kung ano yung mga talent na meron kayo, kung ano yung mga kakayanan, kapasidad ninyo na meron kayo, at naging venue rin yon para magkaroon kayo ng bonding sa isa't isa. Tuwing nag-overnight kayo doon, nakikita ko kung gaano kayo kasaya. Dahil nga, nandoon tayo sa isang hotel, nandoon tayo pare-pareho, nakikita ko kung paano hindi na nga kayo natutulog. Madaling araw na, naririnig ko pa ang mga boses ng ating mga Gen Z. So and then nung mag-roll out na tayo, nung July and August, nung mag-re-echo, actually ako nag-aalala sa re-echo noon kasi alam ko baka, baka pag magkakaharap tayo, okay, baka pagdating sa community, ire-re-echo na, magka-problema, as much as gusto ko sanang nandoon ako habang nagre-re-echo, hindi naman pwede. Pero, nakita namin na kayang-kaya pala na re-echo, natapos ang re-echo, nakita na namin nakita ko na at my end kasi na-submit na sa akin ang documentation ng re-echo, okay naman ang naging re-echo. So yung mga kakayanan ninyo na pwede palang magsalita, na pwede pala kayong maging trainer, talagang nailabas ninyo at naipakita. Kaya sabi ko nga, ano lang talaga kailangan lang talaga magtiwala tayo sa kakayanan nila
at lalabas din kung ano yung meron sila na nasa loob nila. Kaya sana nga lang may mga susunod pang ganito, pero as of now, dito muna tayo sa ganyan. Siguro sana wala man budget sa Rieco, sana kahit papaano, ma-share nyo pa rin yan sa community or sa school. Kahit wala nang ipadadalang pang-support ang ERDA. Yun lang, Edlin, at masaya talaga akong makita itong mga ladies na to. Kasi itong mga Haniway ladies na to, si Nashilu, si Romela, si Donesa, si Kelty, at ang kanilang adult support si Christine, talagang hindi ito nagpapaiwan pagdating sa participation. Talagang very participative ang grupo na to. Wala less ang naging problema sa kanila, ang naging fear sa kanila. So maraming salamat. I hope by next year, magkita tayo ulit. Thank you so much, Ate Sandra. Congratulations sa iyo bilang lead natin ng ERDA sa Western Visayas. And of course, congratulations din kay Ma'am Yoli Santasera ng St. Paul University bilang lead coordinator ng St. Paul sa ERDA programs. Ayan po. Siyempre, congratulations din kay Sir Nolly. Sir Nolly, gusto mo na bang ngayon magbigay ng iyong message para sa ating mga Haniway girls? Nakakatuwa kasi ang ating mga, ayan, Sir Nolly, nakakatuwa kasi ang iyong mga representatives. I am sure kasama ka sa pag-select sa kanila bilang participants ng ERDA sa Mag-Human Rights Kita Project. Sir Nolly, ano naman po ang iyong masasabi sa kanila? Thank you. Thank you very much po sa pag-imbita na maging makasali po sa ikalawang kwentuhan ng ERDA. Hindi ko pa nagulat ako nang tinawagan ako ni Ma'am Yoli kagabi na Sir Nolly, pwede ka ba na in behalf sa akin, ikaw muna doon kasi si Ma'am Yoli very busy sa ngayon sa pagbisita ng mga recipients natin sa ERDA, no, sa kasi Christmas na ngayon, no. So una-una, nakikinig lang ako kanina sa mga Haniway girls, no? Na pinangunahan ng ating Rayna, ng ating Haniway representative, ang ating adults, si formerly our barangay kagawad sa Ubian, si Christine, at sa apat na mga bata, no? Masayang-masaya ako na nakikinig sa kanila, lalong-lalo na ngayon na yung tatlo ay nasa college na, first year college, at yun lang si Kelsey sa Kipot ay yung senior high school, no? So base sa mga sinasabi ng mga bata, yun una-una. Kasi yung una, tinawagan ako ni Ma'am Yoli, Sir Nolly, magkaroon tayo ng training sa ERDA. So sa Niway, mayroon tayong kuta na lima. Apat yung mga bata natin at isang adult leader. Sabi ko, sino ipapadala ko, ma'am? Sabi na, ikaw na bahala dyan maghanap ng mga bata kung sino ipadala mo at yung adult leader. So sabi, namimili ako, sabi ko, sa isang sa barangay sa Kuyot, yung dalawa sa Ubian, isa sa Kipot. And then, sa first day, hinatid ko sila doon sa Binyo. Pero sabi ko, ano kaya ang magiging resulta na pinadala ko ng mga bata? Baka sila ay mahiyain, magsasalita, kaya doon magpa-participate sila. So, palagi ko tinatawagan nag-message kay Kagawad Christine. Sabi ko, kumusta yung mga bata dyan natin? O nagsasalita ba sila? O nag-join sila sa activity? Sabi na okay naman. So sa tuloy-tuloy na training, so parang nabihasa na yung mga bata, no, na gano'n, na sabi ni Christine, okay na sila, sir, hindi na sila mahihain, o very active na sila. So ang para sa akin, yung training sa mga bata, sa mag-HR kita, malaki ang naitutulong sa mga bata, no? Kasi doon na-develop yung kanilang mga talents at lalo na sa skills nila, no, sa pagsasalita, no? Alam ko yun na nasabi kanina ni Christina, yung iba sa kanila ay parang hindi mo alam
magsasalita, may sasabihin ba o wala. Una-una sa kay Kelsey, sabi ko, ano mangyari doon kay Kelsey pang bata pa? Baka mapahiya ako doon sa itinadala ko. Tapos, okay yung sa kay Shelo, o parang kampante ako at sa kay Romela. Sa Kuyot, ganun din. Kasi hindi ko lalong na-mute yung si Donesa sa yung sa Kuyot natin, no, sa isang bata. So, mabuti naman na mayroong araw na nandoon ako sa training, nag-observe ako doon sa likod. Sabi ko, ay, okay din pala yung mga bata natin. So, maasahan sila. So, after the training, no, so nagkaroon ng reeko, no, sa Haniway Group na doon sa may Ubyan at saka sa Barangay Kipot na participants natin, yung sa ERDA recipients natin. So, nandoon ako, nag-observe sa kanila, ay sabi ko, magaling na ang mga bata, no? Mayroon silang may self-confidence na sila kung paano pag-conduct ng training na iba't ibang mga topics na ibinibigay sa mga bata, kapwa bata nila. At doon nakikita ko na ang malaki talaga ang na-develop sa mga bata na yon sa apat natin na mga ERDA recipients natin. No? So, ngayon nga nagbabalak ako na sabi ko na kami sa school, magkaroon kami ng symposium regarding sa halimbawa sa child rights and responsibilities. Pwede naming ma-invite yung mga bata na maging speaker doon, no? Para ma-develop sila, no? May bahagi nila ang kanilang natutunan sa mag-HR kita, no? At ganun din na gusto ko na kasi sa ibang barangay, bagong set ng mga barangay officials, gusto dalhin sila doon at ipakilala na ito ang mga bata natin sa barangay natin na sila ay pinadala natin sa training. Malaki ang maitutulong nila sa barangay natin, no? So yun talagang naisip ko na malaki ang maitutulong ng mga batang ito sa kapwa nilang mga bata, no? Ganon din sa kay Kelsey, sabi ko sa principal, ma'am, mayroon tayong youth na ipinadala sa training, principal nila ni Kelsey sa high school. Sabi ko, pwede mong gamitin yan, kausapin yung bata, baka mayroong mga topics regarding kung ano. Si Kelsey ay pwede nating i-invite. Mayroon tayong doon sa Ubyan at mayroong sa Kuyot at isang representative sa adult leader natin. Maaari natin silang i-invite na maging speaker. No, kung gusto mo kasi sa high school, dapat sa high school mayroong symposium regarding sa youth. So, talagang maasahan ko ang mga bata niya na sila ay magagamit natin. Okay. Thank you so much, Sir Nolly. We are very proud talaga sa ating mga Haniway girls. Nakakatuwa kasi talagang malayo na rin po ang narating nila kahit na bata pa sila. So, thank you so much and congratulations, Sir Nolly, kasi nagbibigay ka talaga ng tiwala sa ating mga bata, kabataan. Ayan, si Kelsey ang bunso pero talagang nakita natin kung paano siya na-develop. And syempre, ready na siya katulad ng kanyang mga manang Romela, manang Shilu, and of course, si manang Christine na magsalita. So, na-exercise po talaga nila ang kanilang mga karapatan to speak up or express themselves. So, maganda po yung sinabi ni na Ate Sandra at Sir Nolly na maipagpatuloy po talaga ang ating advocacy or pag-communicate about child rights, human rights. Kasi 'di ba Ate Celeste, masaya talagang mayroong human rights. Kitang-kita po natin sa ating mga guests this afternoon kung gaano sila ka-happy na napagdaanan nila ang training na isa ding karapatan, 'di ba? Karapatan yung ma-develop ang sarili eh. Karapatan yun. So nakita natin, narinig natin kung gaano sila kasaya na marami silang natutunan, meron na silang mga bagong kaibigan. At ang bilis ng panahon, Celeste, nakakaisang oras na tayo. So, malapit na naman tayong mag-close ng ating ERDA Kwentuhan, mag-HR kita, Part
2 kasi ang guest natin last time at today ay mula sa ating Western Visayas trainees. Ayan. So, dadako na tayo sa huling katanungan ni Ate Celeste. Para sa lahat, Ate Celeste, Thank you, Ate Edlin. Ayan, so maraming salamat sa lahat. Ito na po ang ating huling katanungan. Anong mga pangarap nyo sa inyong sarili, sa inyong family, at sa inyong community? Ayan. thank you, Ate Celeste. Unahin natin si Rom. Ayan. Rom, ikaw naman ang una. Hi po. Yung goal ko po or yung gusto kong makamit sa buhay, isa lang po talaga. Maging licensure professional teacher. Yun lang po talaga. Thank you, Rom. Alam mo ba, pareho kayo ni Ate Celeste na si Ate Celeste kasi nagtapos din ng education. So, yun din ang pangarap natin para sa lahat na maging licensed na kayong mga guro. Ayan po. Pero no pressure pa sa'yo, Rom, kasi first year ka pa naman, anak, 'di ba? So, enjoy mo lang ang iyong studies. Ayan, ang susunod natin, yung bunso natin, si Kelsey. Kelsey, ano po ang iyong pangarap para sa sarili? Pwede din magbanggit pangarap sa family and community. So, ayan po. Ang pangarap ko po is makatapos po ako sa pag-aaral, makakuha ako ng magandang trabaho, at makatulong ako sa aking pamilya. Hindi lang kundi pati sa aking pamilya, pati na rin sa ibang tao at sa komunidad. Yun lang po. Salamat. Thank you, Kel. So, pag in-invite ka ni Sir Nolly, Kelsey, na meron kang speaking engagement, go ka lang, Kels, ha? Alright. Thank you, Kelsey. Ngayon naman, ang magkapatid. Ayan, mapalad tayo na nakilala natin at nakasama natin ang magkapatid na sina Shilu at ang kanyang manang na si Christine. Shilu, what are your dreams, Shilu? Although naalala ko, di ba, pinag-usapan natin ito with Ate Dolor before. Go ahead, Shilu. Yung dream ko po talaga is, first of all, dapat makapasa po ako sa lahat ng exam at magkaroon mo ng motivation after ko mag-graduate ng psychology after 4 years po is sana po magkaroon po ako ng motivation para ipagpatuloy at maging psychologist po kasi mental health matters po. So, gusto ko po makatulong sa mga taong need help po mentally and emotionally po. So that's one of my dreams. Very very goal ko po talaga yung magiging psychologist and um yung yung dream ko po sa family po na meron pong family and community. Yung dream ko po sa family ko is sana magkaroon ng mabuting buhay, better life for my family, and for my community. Dream ko po sa community ko na magkaroon ng peace and everyone will have an equal opportunity to practice their rights and magkaroon ng voices to say kung ano man po yung mga gustong sabihin, like kung may gustong sabihin about government, for example po, ma-acknowledge na po yung ating community para in order to have a better community, we first need to be heard. So yan po talaga yung dream ko kasi it feels like hindi po talaga nag-exist ngayon. Yan po. Thank you so much, Shilu. Ang ganda ni sharing ni Shilu kasi, di ba, Ate Sandra, Sir Nolly, yun yung na-experience niya sa Mag-HR Kita training natin na napakinggan sila, mga Gen Z youth. So, yun din ang gusto niyang mangyari sa kanilang community and hindi tayo mag-aalala kasi napakabait ng mga batang ito, napakamahinahon makipag-usap. So,
sigurado na kapag sila po ang nakausap ng ating government ay makikinig sa kanila. Kasi sabi nga ni Rom kanina, kapag pinag-usapan ng human rights, ay pag-uusapan nito sa maayos na paraan. Ayan. Thank you so much, Shilu. At ngayon naman, syempre, kay Christine. Christine? Sorry po, nag-change na naman po ako ng background. Thank you po, Ate Edlyn, Ate Sandra, no, Ate Celeste. Thank you. Una po sa lahat, pagpapasalamat ako kasi baka wala na po akong time mamaya. First of all po, thank you talaga po kay Ma'am Yoli tsaka sa St. Paul University kasi sila po talaga yung nagdala ng ERDA Foundation dito sa amin. And of course, my heart is full of gratefulness din naman po for Sir Nole kasi siya po yung naging facilitator namin na kung saan po hindi kami pinapabayaan, and actually po feeling namin mas stress pa siya nung nag-re-echo kami kasi since day one po andyan siya at saka yung follow up po ng mga performances ng bata, yung mga topics kung kamusta na po, and then hanggang sa nag-send po kami ng reports, si Sir Noli po talaga yung andyan po na hindi po kami pinabayaan. And of course, pinapasalamatan ko din po kayo tatlo na kung saan po na every weekend po talagang nagpapagod at saka pumupuntang Iloilo para lang po talagang maturuan kami about our rights. And of course, sina Sir Hiljan po yung sa ISAT University, and of course si Ma'am Adrian po na kahit buntis andyan po na from John B. Lacson po. And pinapasalamatan ko po lahat ng mga tao na nasa likod po ng successful po ng Mag-Human Rights Kita training natin. Talagang masasabi ko po na hindi lang po sa personal, sa mga batang nagtitraining, pati na rin po sa mga batang naging recipients natin or participants natin nung nag-re-echo na kami, yung feedback po, grabe talaga. So, yung goal ko na lang po is maliban po sa makapagtapos po yung mga kapatid ko sa pag-aaral, na sana po talaga na ma-practice nila kung ano yung pinag-aralan nila at saka yung gusto nilang mangyari. At saka po yung sa other communities po, galing sa ibang communities na sana, yung dream at saka wish ko po na kagaya ng sabi ni Shelo, na mabigyan po ng fair na boses na para marinig po kung ano yung mga kailangan at mga gustong gawin ng ating mga communities. And of course po, para sa sarili ko po, gusto ko po sanang magkaroon pa ng bigger chance or high chance po para po makatulong pa sa community natin. Kasi po nung nag-umpisa po yung training, parang yung drive ko po na to help the communities po, kagaya ng ginagawa ninyo, nag-level up po kasi. Kaya sabi ko nga, baka pwede, pag may representative na ipadala sa ibang community, pwedeng isa ako doon kasi parang gusto kong mag-reach out pa. Parang na-realize ko po na during and after the training na yun po yung gusto kong gawin talaga. Yung tumulong sa community po. So sana po kagaya ng sabi po ni Ate Sandra, makita po ulit tayo at saka may opportunities pa po kami ng kagaya nito ulit. Yun lang po. Thank you so much. Thank you so much, Christine, Shilu, Romela, Kelsey. Nakaka-inspire naman talaga sila. Ate Sandra, Sir Noli, and Celeste. So, gusto natin, Ate Sandra, no? Gusto natin makita silang muli, magkasama-sama ulit tayo. Pero tama si Christine, pag may mga pagkakataon talaga na ma-invite sila for sharing or speaking engagements about human rights, child rights, responsibilities, or kung paano tumulong sa communities. Ready na po sila, mga kababayan, sa lahat po ng nakikinig sa atin at nanonood. Kontakin nyo lang po si Ma'am Sandra or si Ma'am Yoli, Sir Noli, at magagawan po natin ng paraan yan. Ayan. So, Ate Sandra, paano ba yan? Closing na talaga tayo. Meron ba kayong gusto pang sabihin ni Sir Noli bago ko ibalik sa mga girls? Ate Sige, Eds. Sandra? Okay, Eds. Salamat, Edlin. So, bago tayo maghiwa-hiwalay dito sa Zoom room, muli maraming salamat. Maraming salamat kay Sir Noli sa pagpapaunlak na makadalo siya dito sa ating ERDA Kwentuhan Part 2. Siyempre, kahit wala si Yoli, maraming salamat kay Yoli kasi siya yung nag-asikaso talaga na masituit na makapasok lahat sa Zoom room.
Although wala siya ngayon, nasa Kabatuan siya kasi may ibang activity na kailangan yung presence niya. At syempre, kay Miss Christine, good luck sa iyong panibagong journey after the being kagawad ng barangay. So alam ko kung paano ka naging successful sa barangay, dito sa bagong mong journey, magiging successful ka rin. Katulad nung nakaraan. At kay Shilu, kay Romela, kay Donesa, first year na kayo, kaya natin yan, matatapos niyo yung college nyo. Ano lang yan, tiyaga-tiyaga lang. Although alam natin na ang college ay hindi kasing dali at kasing gaan nung nasa high school kayo. Pero alam ko, kayo pa, napaka sisipag nyo at saka talagang madiskarte kayo sa buhay. At kay Bunso, kay Kelsey, aabot ka din dyan, magkokolehiyo ka rin, katulad ng tatlong ate mo. So, muli, maraming salamat at advance. Blessed Christmas sa ating lahat. Kasi magpapasko na, hindi man ako makadalo sa inyong mga Christmas party sa community. Pakipaabot na lang ang pagbati mula rito sa amin sa ERDA, mula sa akin kay Ate Dolor. Advance Blessed Christmas to everybody and a prosperous 2024 sa ating lahat. Maraming salamat and see you hopefully next year. Thank you. Thank you so much, Ate Sandra, Ma'am Sandra. Thank you talaga, Sir Nolly. Meron ka pa po bang gustong sabihin or ang atin ng mga Haniway girls na po? Sir Nolly, Merry Christmas din po sa inyo at Happy Human Rights Day tomorrow, Sir Nolly. Okay. Happy Human Rights Day din sa inyo lahat. No? So, unang-una, Ate Dolor, thank you very much, Ma'am Edlin, sa ating host, si Miss Celeste, sa ERDA Foundation. No? Malaking pasalamat ko sa tulong na ibinigay nyo sa mga batang ito na nag-grow sila, especially sa tatlo no, sa kolehiyo natin sa ERDA Scholar. No? Masaya sila na nakatanggap sila ng first semester nila na cash assistance para sa kanilang kolehiyo, no? Pero mayroon tayong nakalimutan na isa sa Barangay Kipot, no? hindi pa naka-receive, no? Okay, so coming siguro, no? Sa isa natin sa Kipot. No, Noli, okay. Noli, sino yon? Si Adorante po, ma'am. Ay, kapapasok lang kasi nung kay Adorante. Kasi Okay po. merong akong chinek na requirements na parang may kulang. Okay Kaya po. kagagawa pa lang nung kay Adorante, pero dadating yon. Don't worry, sabihin mo sa kanya. Salamat, Sir Okay. Noli. Yung sa tatlo, ma'am, nakalimutan nila magpasalamat. Natanggap lang na nila po. yung 9,000 Okay lang yung po yun. pera. Ano? Okay. Salamat, Nakalimutan na Sir, nila. Opo. Okay, so malaki talaga na itulong. Yung mga magulang nila, ma'am, masaya na natanggap na nila, no? Kasi sabi nila, parang merong naiyak na sa pagtanggap nila ng pera na yon para sa bata nila. Malaki talaga na itutulong sa mga bata, no? So, again, thank you. Malaki ang naitulong ng ERDA, especially sa training ng mag-human rights kita sa mga batang ito, ma'am. So, thank you. And advance Merry Christmas sa lahat po. So, thank you. Thank you so much, Principal Nolly. Ayan, Celeste, bago ko tawagin ang ating Haniway girls, mag-announce ka muna tungkol dun sa ating TikTok challenge. Ayan, kasi meron po tayong TikTok challenge. At meron po kaming natanggap na entries na umabot po sa deadline natin kahapon. Ayan po. So, go ahead, Celeste. Ayan po. So, ayan po, meron po tayong TikTok challenge. Mag-Human Rights Kita TikTok challenge. At yun nga po, sabi po ni Ate Adeline, 2 po ang nagbigay ng kanilang entries. At dahil Human Rights Day bukas, ipopost na po namin itong videos nila from Caloocan and Jensen sa ating ERDA Foundation TikTok page. So, tignan niyo po ang kanilang videos tomorrow din. Ayan, and then like and follow and share. Ayan po. Thank Thank you. you so much, Ate Celeste. Alam niyo ba na si Ate Celeste ay
siya po ang talagang gumagawa, katuwang ko sa pagbuo ng ating mga Mag-Human Rights Kita boost materials on FB, TikTok, at bukas nga po siya yung mag-a-upload ng mga sumali sa ating Mag-Human Rights Kita Boost TikTok Challenge. So, napakapalad ko po na makasama ang isa ring former ERDA scholar. Iba talaga pag batang ERDA. Ayan, dahil iba ang mga batang ERDA. Okay, lika na. Pwedeng sabay-sabay o gusto niyo ba isa-isa ang inyong closing message sa ating Human Rights Day tomorrow, and pwede na rin talaga mag-greet ng Merry Christmas. Kelsey, Romela, Shilu, and Christine. Kelsey? Okay, si Romela. Ayan. Kelsey, Happy Human Rights Day tomorrow and Merry Christmas. Merry Christmas din po and Happy New Year. Thank you, Advance happy- Kels. Okay, thank you, Kels. Si Rom, Happy Human Rights Day tomorrow and Merry Christmas. Anak, pa-unmute, Rom. Merry Christmas din po, Ate Kator, Ma'am Sandra, Ate Edlyn, Erda Fam. Merry Christmas din po, advance. Thank you, Rom. And of course, Happy Human Rights Day. Merry Christmas, Shilu. Happy Human Rights Day po, ate. Merry Christmas, everyone. Ay, sorry. Ako pala yung nakamute kanina. So, ito yung equally inspiring din ito talaga. So, Christine, Happy Human Rights Day tomorrow and Merry Christmas. Manang Christine, nakamute ka din. Pa-unmute po. Ay, okay na po. Happy Human Rights Day po for tomorrow, tsaka advance Merry Christmas po sa lahat. So, kami po dito sa Haniway ay tomorrow po namin sa Monday po namin matatanggap yung Christmas gift namin from Erda Foundation. So, thank you so much po. And ang wish ko po sana ngayong Christmas ay magkaroon po tayo ng good health po para mas marami pa po tayong matulungan and mga batang mapagtapos ng pag-aaral kasi importante po yun. So from the bottom of our hearts, in behalf of the parents sa Haniway po, nagpapasalamat po kami sa Erda Foundation, sa lahat po ng mga taong nasa likod, from sponsors, directors, lahat po ng mga tumutulong po para maging possible po yung project ng ERDA na makarating po sa amin dito sa community namin. So sana po bigyan pa tayo ng mas mahabang buhay kasi marami pa po tayong matutulungan. So thank you so much po ulit and advance Happy New Year po. Thank you, Christine. Madamo nga salamat gid sa lahat. So, ang Christmas wish ko, ate kasi na-inspire ako ni Christine, may Christmas wish siya. So, ang Christmas wish ko din po ay sana ay ating laging ma-recognize, ma-respect ang human rights at ma-realize po ng lahat ng bata at kabataan at lahat-lahat po, kahit po ng mga matatandang tulad namin, ang human rights dahil masaya kapag may human rights. Actually, Celeste, mas masaya. Tama? Mas masaya kapag may human rights. So, dito po kami magtatapos pansamantala. Magkikita-kita po tayo sa January. Naku, Ate Sandra, ang bilis naman, 2024. Pero ang ating special guest ay nire-request po namin magstay muna sa Zoom kasi dahil kami ay magpipicture-picture at bago po kami tuluyang magbabay pansamantala, gusto rin po namin mag-thank you nina Ate Dolor, Ate San, sa lahat po ng ating partners sa Western Visayas
aside from St. Paul University, ang John B. Lacson, Maritime Foundation University, maraming salamat din po. And of course, ang ESETU, Iloilo Science Technology University. Maraming salamat po, pati stop trafficking. Ayan, talagang dapat po ang trafficking ay ma-stop na talaga. So, Happy Human Rights Day tomorrow and Merry Christmas. Ayan. Si Director Thank you. Adrian nasa FB Live, nagpo-watch siya. Always sa ating Thank you, nanonood Director. si Si Miss Heidi Adrian. yata nandito sa loob ng Zoom Ah, room. yes. So sa next year, magiging guest din po natin, Ate Sandra Siles, ang iba pa pong naging bahagi ng ating Human Rights Kita project. Pero Manang Heidi, stay ka lang dito. Mag-picture-picture din tayo. Kasama ka bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam. Ayan, bye! Bye! Happy Human Rights Day tomorrow! Thank you for watching. Happy Human Rights Day, everyone. Thank you, Celeste.